Wait lang ah. Check ko lang kung live tayo. Tama bang page yung Now Live and Copyright in Dojo Philippines? Lumalabas siya sa'yo, Cindy. Parang hindi siya lumalabas sa akin for some reason. Oo, lumalabas. Ah, yung live, nakita mo na, ano, Jeric? Oo, nakita ko. Sige, anyway, refresh ko lang. Yun. Hi guys, so yung mga nandito so far, let's just wait for a few more people before we get started. Pero I'm here with Jeric right now. So si Jeric is a copywriter. Um, Yun, he's a copywriter and marami siyang share sa kanyang story ngayon. Also, yun nga, he's now a digital marketing strategist and the book wizard. So bakit the book wizard? Yun, kukwento niya yun mamaya. And I hope okay naman yung audio ko, guys. Pwede niyo ba sabihin ko ano? Kung audible naman ako. So if you are watching live right now, kindly comment hashtag live or hashtag team, hashtag replay if you're watching the replay. Yan. Good evening, guys. So, wait lang. Ayan. So, kamusta ka naman, Jeric, so far? Ito, ayos naman. Medyo, actually masaya kasi not much work pero alam mo yun, parang hindi masyadong busy pero okay naman yung kita. Tapos ikaw nasa Bohol ka, no? Yeah, oo, nasa bolo ko ngayon. So, yan, buti nga naka-live ako dito. Buti mabilis net, no? Nakaka-engage. Buti nga. Yun nga. Kasi, yun din isang problem sa ano eh. Usually sa Metro Manila, nahirapan ka na maghanap ng, alam mo yun, Oo, ng, totoo. for example, ng cafe na kaya mag-webinar. Unlike dito, Mm. na sobrang bilis. Pero yun yung goal natin. Yun yung goal natin lahat actually na, alam mo yun, earning an income na you were happy with, tapos yung hindi siya time consuming sa buong day mo or let's say sa buong ano, alam mo yun, yung tipong nakaka-work life balance ka talaga. Mm. So ayan, I'm sure marami excited na ano to learn more about your story when we get started. Naku, sana makatulong yung story ko, no? Kasi, sabi mo nga, parang may similarities yung pinagdadaanan natin, no? Yung Oh, exactly. feeling. So, baka meron sa ating mga nanonood na ganun din yung nararamdaman. Parang insecure sila na feeling nila hindi sila magaling or hindi sila confident sa, sa ginagawa nila, sa mga sinusulat nila. Hopefully, makatulong tong ating episode para to shift your mindset, kumbaga. True. Kasi yung syndrome, di ba? Parang ang hirap niya i-ano i-combat eh. I mean, kahit ako guilty ako diyan eh. Siyempre, di ko lang pinapalata most of the time. Pero I think Oo. a lot of people, kahit yung people na may years of experience na maraming case studies, alam mo yun, yung hindi mo mapag-isipan na nagda-doubt pa yun sa sarili niya. Mm. Nafe-feel pa rin yun eh. Like, nagsa-surface lang siya every now and then. So, yun din nakita kong parallel sa ating dalawa na um, I think a lot of other people watching here as well feel it as well, di ba? Mm. So, syempre, ang hirap niya i-solve, di ba? How exactly do you go and solve imposter syndrome, di ba? And how can you win versus Mm. imposter syndrome? Kasi it feels like kahit anong gawin mo, hindi nawawala eh. Nakakapagod din eh, no? Oo. Parang lagi ka Yung, na lang may pinapatunayan. oo, yun din eh. Yung mahirap na parang gigising ka araw-araw na feeling mo, kailangan mo na naman buuin yung self-confidence mo. Alam mo yun, you would always doubt yung mga decision mo, kung tama ba itong ginagawa mo, ganun. Or kung sapat ba yung value na binibigay mo sa kliyente to charge.
X amount, di ba? So, yun yung one thing talaga na constant battle pero kaya siyang ano eh, kaya siyang hindi siya totally mawawala eh. Pero kaya siyang labanan. Like there are things that you can do to actually make yourself be comfortable about that kind of emotion, kumbaga. Oh. So yun din yung excited kami na malaman sa iyo, no, Jeric. Kasi tawag dito. For example, like sabi ko nga sa iyo, ako din naman na nadadaanan ko siya quite often actually, yung imposter syndrome. And hindi siya logical eh. Yun nga yun eh. Hindi Oo siya nga. logical. It's not a logical self-limiting belief. Kasi may proof ka eh. Alam mo may Mm, proof ka pero there's still mm, that doubt. Um, sabi nga ng iba, parang, it's a sign na gusto mo mag-grow. mm. Siguro, hindi ko alam. Pero syempre, dahil siguro dun, mas nag-grow tayo kasi Ah, nagtatry pa tayo to improve eh. Oo. Oo. Yeah. So I think, yan, marami na tayong nanonood na Copy Ninjas here. So hashtag live na lang kayo guys if you're watching live and good evening kayo kay Jeric sa comments. Yan. So hopefully, if you have any questions, feel free to ask questions dito sa comments. Sa Facebook, ayan, nandyan naman siya. And nakikita ko naman siya, nakikita namin siya. So, I'd like to welcome you guys dito sa Kaizen episode natin. So this is Kaizen episode number 48. So we are with Jeric Timbang. So Jeric, pwede mo ba ipakilala sarili mo sa ating mga viewers? Hey everyone, Hey, I'm Jeric. If kung nanonood kayo sa TikTok, sana nakita nyo ako doon. At Hey, I'm Jeric. Pero isa akong copywriter at isa ako sa mga unang mentees ni Sensei back in 2018. Yun. So from there, ano um nag-grow na yung freelance career ko. Although up and down siya, pero malaki yung growth ko from there. So ngayon, I'm a digital marketing strategist, saka yung book wizard. Ayan, so I write books for other people. Okay, so thank you Jeric. Yeah, nagkakilala kami ni Jeric siguro mga yun nga, 2018 yun, no? So Mm. sobrang bago lang ng dojo noon actually. Hindi ko pa nga alam kung ano eh, may 10,000 members na yun. Feeling ko wala pa eh. Pero, yun nga, since the dojo started 2017, May 2017 actually, mga halos 1 year after ng Mm. start namin. So, tawag dito, can you tell us more about your backstory siguro, Jeric? Parang, what got you inside the dojo na nag-meet tayo Sige. siguro? Ayun, anything na gusto mo i-share sa ating mga Si- audience. Okay. Galing ako actually sa corporate background. Nung graduate ako nung college, 2013 yun. Hindi ako matanggap sa work. Like as in araw-araw, I was receiving rejection letters parang minimum of 10 yata per day sa email ko. And yun, parang sobrang hirap ko noon. Sobrang broke ako na I vowed na it would never happen again. Sabi ko sa sarili ko, ang isa sa lowest moment ko na especially before ako mag bago pa ako magkaroon ng work sa corporate. Yung ewan ko kung alam mo yung deodorant na Axe na hindi siya roll-on eh, yung parang stick na Axe. Tapos siya, yung wax, yung may pinipihit ka sa ilalim tapos umaamoy. Ah, So yung aking paubos na. Tapos nagsak pa. So kadurog-durog siya, no? Tapos kinuha ko pa, ginamit ko kasi wala akong pambili. So feeling ko nun talagang sobrang down ako. Hindi lang financial, lahat na ng pwedeng kaawa sa sarili ganun. But finally I found a job na kung saan passionate ako, which is corporate trainer ako. So I was a corporate trainer from 2014 until magkakilala tayo nung 2018, no? So nung nasa corporate ako, bilis lang. Nung nasa corporate ako, ang goal ko talaga by 25, sabi ko, parang para sa akin, pag naabot ko na yon, madali na yung mga iba. I mean, I know that yun talaga yung ultimate goal ko. And na-achieve ko siya by 24. Actually, nung 24,
na-promote na ako bilang parang COO ng isang maliit na negosyo dun sa group of company na ng last employer ko. So, I felt like nung corporate ko, okay na ako and I wanted to my own business. Pero wala akong alam sa negosyo. So, dun ko nalaman yung, na pwede palang kumita online. Parang dun ako nagkaroon ng idea. Di ba parang, ewan ko kung sa mga viewers natin ngayon, dun din ngayon nag-start yung nag-google ng how to make money online, parang ganun, Ako, or how to start definitely. a business. Tapos, tapos ang daming articles, no? Doon ko nalaman na ano pala, na nag-exist pala yung online world at pwede kang kumita ng pera doon. Tapos, it was around, March 2018. Doon ko nalaman na meron palang ganun. Tapos April 2018. Actually, ito, alam ko to, April 2018. Kasi binalikan ko yung chat history natin, Sensei. Tapos nakita ko na yung first message ko sa'yo. Nakita ko yung first message ko sa'yo. Mid-April 2018. Ayun nga, kakapasok ko lang ng dojo. Tapos, ano, na-inspire talaga ako sa mga pinopost mo doon. Parang naisip ko, paano nila nagagawa yun? Yung nag increase sila ng sales by ano Mm. ginagawa nila 200% increase in sales, ganyan 300%, Oo. 500% and so on. So, ano ako, na-curious ako doon. And that's when I learned or I discovered yung copywriting dojo tsaka yung copywriting mismo. Kaya yung unang message ko sa noon, yung unang conversation natin, tinanong kita agad kung nag-offer ka ng mentorship. At that time, parang hindi ka pa nag-offer ng formal. Meron kang informal na mentee dati. Oo, kasi Si Jess. nagtitrain lang ako kasi kailangan ko ng tulong nun eh. Kasi marami akong Oo. clients. Oo. Oo. So, nung nag-message ako, hindi ka pa naka-open nun. Pero nung nag-open ka, batch 3 na mentorship, September 2018 yun, doon ako nagsimula maging freelance copywriter. Tapos nung during that time, during nung mentorship natin, doon ko rin nakuha yung first ever freelance client ko. Sobrang, sobrang mura niya. Like, kung looking back ngayon, mura siya. Pero nung time na yon, struggling ako, wala akong work kasi gusto ko na nga mag-freelance, so nag-quit na ako sa job ko. Ano na siya, parang okay na to, kaya na akong buhayin ito kahit na mababa lang. That was around 13 to 15K per month yung fee ko Yung nun. opportunity na yun. Oo, yung opportunity na yan. Naalala ko to, first Australian client ko. Tapos feeling ko, ano, ano yun naramdaman ko na parang tinatrato niya ako bilang parang quote-unquote savior ng negosyo niya. Kasi lahat pinapagawa sa akin. Talaga? From social media to website copy to e-books, lahat ng kailangan niya ako yung gumagawa. Pero I was only getting paid 15K per month. Tapos, yun nga, parang sa akin nakasalalay lahat. And it felt like I felt like I was being exploited. Yung parang, kung imagine mo yung uwi ka, magsha-shower ka, tapos ka, niyayakap mo yung sarili mo. Parang ganun yung mental image sa kanya. Parang, talaga, um, paldong-paldo siya sa akin, kumbaga. Parang, ang dami niya pinapagawa. But the compensation was not enough. So, we parted ways, and during that time, nag-start na rin. Actually, hindi. Nung nag-start kong maramdaman yung imposter syndrome nung na-promote ako bilang manager. Parang ganun. Na Sa feeling same sa client corporate. or like sa Hindi, yung corporate? bago Okay. pa, yung corporate. Oo. Naramdaman ko na parang, baka one day mahuli ako na hindi naman pala ako ka-promote bilang manager, ganyan. Na baka one day, sabihin nila, uy, hindi, mali pala kami ng desisyon, ganyan. Hindi pala dapat ikaw yung kinuha namin and all, or hindi pala dapat ikaw pin-promote. So I really felt like I wasn't good enough to give results or to do what I was doing, ganyan. Parang hindi ako sobrang galing. Tapos, hindi ko kaya kumuha ng high-paying client nun. Ayun. So, dahil doon, parang mas naging hungry ako to stack yung skills para magdagdag pa bukod sa copywriting, magdagdag pa ng mga skills. So, inaral ko
nung mentorship natin, inintroduce mo yung funnels, di ba? Yung pag-create ng offers, product launches, ganyan. Even yung webinar copy, and so on. So, inaral ko Dami yung ko mga pala yon. tinuro dun, no? Oo, marami kang tinuro dun eh. Parang every Kasi outside activity, copywriting na yan, syempre, di oo. ba? Oo. Tsaka remember, di ba, madalas din tayo mag-usap dati. Like, pag Oo, meron akong madalas mga nga. tanong, sa'yo, ine-explain mo siya talaga. Like yung funnel, yung strategy, parang bukod sa sarili kong pag-aaral, meron din akong nalalapitan na someone na steps ahead from me. Alam mo yun, na mas quote-unquote mature sa freelancing world tsaka copywriting nakakatulong sa akin if ever I feel stuck. Yun. So, ayun, nag-stack ako ng mga skills. Kumbaga, parang hindi lang copywriting yung alam ko. Pero kapag tinanong ako about funnels, pag, pag sinabi sa akin, uy, ano kayang magandang gawin natin na strategy para i-launch tong course na to or itong product na to or para makakuha ng leads para sa webinar na to. Ganyan. Alam ko siya. Alam ko siya gawin. So one day, I discovered na pwede palang kumita ng pera sa pagsusulat ng libro para sa ibang tao. Nag-attend ako ng isang webinar na nabanggit yun. Parang passing lang siya, example lang siya dun sa buong webinar na yun. Tapos naisip ko, yun yung tumatak sa akin. Sabi ko, pwede pala yun. Meron palang ganong skill. Ako mahilig ako mag, magbasa nung time na yun. Back in college, wala akong natapos na isang libro. Di ako makatapos, di ako mahilig magbasa. Pero nung hindi ako natatanggap, I started searching for answers, kumbaga. Tapos doon ako nahilig na magbasa. Anyway, sabi ko, alam ko yung mga libro, paano sila sinusulat, paano yung structuring, even yung chapters, even yung flow ng ideas. Parang nape-predict ko na kapag meron silang binanggit na ganito, ito yung kasunod niyan, and so on. Tapos sa dulo, ganito yung ano niya. So, in a way, ano, ginawa ko siyang scientific, yung pag-aaral ng books. Tapos, bukod pa doon, I had experience writing a book. Tapos mahilig nga akong magbasa. Tsaka dinadissect ko yung mga binabasa ko, no. So, ang ginawa ko, I offered it as a service. Parang challenge ko yung sarili ko na magsulat ng libro in 3 months. Pero I ended up publishing yung 3 books ko in 4 weeks. So, Bilis. so sobrang 3 books, 4 weeks. 3 books sa apat Grabe. apat na linggo. Parang sa sobrang obsessed ko na dapat matutunan ko tong skill na to. I really challenged myself na hindi lang matutunan siya, i-breakdown, kundi parang ako mismo, meron akong papakita sa client ko na kaya ako nagagawa yan kasi meron akong sarili kong libro, no? Tapos yung mga libro na yon, bumenta na siya outside the Philippines. So merong mga bumibili dito, pero meron din bumibili outside. Tapos yun, I started calling myself the book wizard. Kasi yung way ko ng pagsusulat is ko sila, parang thoughts and ideas nila, tas voice nila, pero ginagaya ko. So, kaya siya wizard kasi out from their spoken words, kumbaga, nagiging libro. Ang naalala ko pa nga yung Minamagic mo. oo, minamagic ko parang gano'n. Wala pang ano nito wala pang AI nito. Oh, wala pang AI Ang niyan, Oo, wala syempre. pa. Ano to, 2018 din to nagsimula nung after nung first 2018 nga client yan. ko. Naalala ko yung value proposition ko noon. Sabi ko, I help coaches, consultants, and course creators create a book in 72 hours or less. So, ayun nga, I made writing the book scientific. Yung bang merong process na fina-follow and at the end, meron kang professional looking book na hindi mukhang self-published. Yung ganun. Yung mapaproud ka na na pinaprint mo, ganyan. Hindi siya mukhang, even yung cover photo, hindi siya mukhang, self-published. So yun, yung books, it became my foot in the door offer, kumbaga, na ito yung unang nagiging project ko sa mga nagiging client ko. Tapos, kapag natapos kong sulatan sila, syempre, sinong tutulong sa kanila mag-launch? I-hire nila ako ulit to launch the book. Tapos sino yung tutulong sa kanila mag-build ng email list? I-hire nila ako ulit to build that. Tapos, sino magtutulong sa kanila gumawa ng workshops? I-hire nila ako kasi yung workshop dapat naka-pattern dun sa book eh. 'Di ba? So,
ano The siya, domino effect. oo, oo, Domino naka-value effect. stacking, naka-value stacking. Oo. I remember yung lesson natin dati na parang after nito, dapat masagot mo rin yung next problem. So, ayun. Kinukuha nila ako ulit para mag-launch ng course, ng workshop, ng mga talks nila, create content around the book and so on. So basically, para maging authority sila dun sa niche na yon, no? Tapos ito rin yung tumulong sa akin to survive the pandemic. Actually, yung pandemic, isa yan sa mga best years ko as a freelancer. I mean, I know na marami yung naapektuhan nun negatively, di ba? Pero professionally, isa siya sa mga, ano, dun dumami yung clients ko. It, dun ko na hit yung yung consistent na first six figures ko na projects nung pandemic. So, ano siya sa akin? Uh, it was the catalyst of breakthrough para sa akin. And today, I've written more than siguro 20 books or more. Grabe, ang Yung dami. yung iba para dun sa mga sa mga leaders na na-awardan, meron na-awardan ng Harvard, tapos yung mga ibang independent na award giving bodies para sa mga leaders. Ganyan. Yun nga lang, tuloy ko yung kwento, no? Kasi Yeah, go lang. nag-lead to dun sa imposter syndrome kasi even if lahat to nangyayari, parang okay naman yung ginagawa ko and all. Ang problem was, meron laging looming feeling sa akin. Parang deep inside, feeling ko hindi ako magaling. Yung I wasn't good enough, ganyan. Na one day mahuhuli ako na parang, hindi ka naman pala talaga magaling eh. Hindi maayos lahat ng gawa mo, ganyan. Or wala kang kwentang tao, parang ganyan. So, medyo extreme, pero lahat, I was the first to kick myself down. Ganyan, to discourage myself kapag may mga gagawin akong bago or may mga itatry akong bago, ganyan. Ako yung unang laging bumabaril dun sa idea. So, in short, sobrang baba ng self-esteem ko, kumbaga. Until one day, naka-receive ako ng feedback sa isang client ko na nag-trigger talaga ng extreme, yung sobrang lalang imposter syndrome na at dahil doon, nag-spiral ako. As in, yung depressive na spiral. Lahat ng lahat ng clients ko dinrap ko cold turkey. Parang sabi ko, hindi ko kaya makipag-work sa inyo ngayon. Ganyan. So meron ako mga multiple projects na nahinto. Tas yung income ko talaga from six digits naging zero. Talagang wala talaga lahat. Binitawan ko Hirap lahat. nun. Tsaka Oo. pandemic pa ba nun? Oh, pandemic pa yun. Parang dulo nung 2020. Ah, Doon siya. Parang mga last quarter ng 2020 to first quarter ng 2021 if hindi ako nagkakamali. Ganyan. Tapos, wala talaga eh. Parang hindi ko kayang hindi ko kayang makipag-work sa mga clients even though sila mismo yung gusto makipag-work sa. Like sila yung nagpa-follow up na ituloy na natin yung ganitong project, ganyan, ituloy na natin tong launch na ganito. Sabi ko talaga hindi ko kaya kasi durug na yung yung self-esteem ko nun. Parang wala talaga, wala akong self-confidence. Hindi ako lumalabas ng bahay kasi feeling ko wala akong kayang gawing maganda, ganyan. Ganun siya karupok, no? And that lasted 4 months talaga. Na buti na lang though, meron akong background sa NLP, yung Neuro Linguistic Programming. So nagamit ko siya to coach myself back from from that state. Pero even that hindi pa rin sapat eh. So I hired an external coach para mag-help din sa akin to get through that. Pero even then parang nabalik niya lang ako sa ground zero. Pero yung alam mo yun, yung feeling ko noon bago kami mag-start ng coaching, like rock bottom talaga. Pero nabalik niya lang ako sa ground zero. So mababa pa rin yung self-confidence ko na parang lagi kong iniisip na baka baka wala na akong makukuha client kasi parang wala naman ako natutulong sa kanila, hindi ko sila kayang tulungan sa mga problema nila ganyan. Wala akong
magagawa sa kanila kahit na nagko-convert yung mga ano, yung emails, yung landing pages, ganyan. Parang feeling ko wala akong resulta, wala akong nabibigay na value, ganun. And ano, evident siya every time na may na-achieve ako, parang mas malaki yung self-doubt na dumadagdag. So may hit ako milestone, yung self-doubt doble, parang ganun. So nakaka-cancel out yung mga ginagawa ko. I always had this feeling na parang lagi akong madi-discover. I would always be yung found out, yung gano'n, na parang, ay, chamba, chamba mo lang pala yun, ganyan. Pero nung finally nakaalis na ako doon, uh, after a long time, nakapag-close ako ng isang client na long term na. So ngayon, 3 years na kami nag-work together. So Nice, nag-start tagal ako, nun ah. tagal na. 3 years. Oh. Mm. I started as an email marketer. Tapos naging, ano na ako, digital marketing strategist sa kanila. So ilang beses akong na-promote, kumbaga, hanggang sa naging strategist na. Ako na yung may hawak ng buong digital marketing campaigns, including mga ano, mga hindi lang yung paid, hindi lang emails, pero mga content ganyan. So hawak ko na lahat. Medyo ano siya, maraming maraming ginagawa. Ano, ang silver lining doon though, nakatulong sa akin tong parang pagkakaroon ng isang long-term client into bouncing back. Kumbaga, parang ito yung naging proof sa sarili ko na meron naman akong palang kayang i-offer. May value ako na kayang gawin, no? Um, and even then, ano parang kahit naman ngayon, maraming beses kong naiisip na, alam mo yun, yung mag-quit na lang kasi feeling ko hindi naman ako good enough, hindi ako worthy, alam mo yun. Uh, even though yung copy na sinusulat ko, performing nga siya. Tapos ano, uh, in the middle of us working together, bumalik na naman ako. Up and down kasi, up and down, no? So dito na ako sa isa sa mga extreme na episode nung imposter syndrome na nung una ko siyang naranasan, feeling ko relevant pa yung mga alam ko, yung mga knowledge na tinuro mo sa akin dati. Feeling ko parang applicable pa siya sa kung ano man yung gusto kong gawin. Pero itong next episode, yung second one, feeling ko lahat ng knowledge ko wala. Lahat na mga alam ko tungkol sa anything, copywriting, psychology, ganyan, or even working, feeling ko wala lahat ano irrelevant, kumbaga. Yung mga inaral ko noon, yung mga nabasa ko noon, feeling ko wala na silang kwenta lahat ngayon. Mas marami ng bago na mas magaling, ganyan. Alam mo yun? Tapos, I was always comparing myself to others. I was always insecure. Kasi, ano wala akong masyadong proof of how good I was doing. Ganyan. Kasi nga, nakikita ko lang yung mga pinopost ng mga kasabayan ko or mga tao sa paligid ko sa social media, which is yung mga magagandang bagay lang. 'Di ba? Yung popost sila ng mga wins, client wins, personal wins. Tapos ako parang feeling ko wala akong ganun. Kahit na things are okay naman kung titingnan mo objectively. Pero ang problema kasi yung hindi sabi mo nga kanina, no, yung imposter syndrome, di siya logical eh. Parang kahit na may proof ka, walang u- the more proof you have, the louder the voice, kumbaga. Lumalaki, no? Lumalaki Oo, kahit oo, lumalaki siya. pagdami mong proof eh, di ba? Oo. So, So, yun talaga yung mahirap kalabanin, mm, actually. ayun siya, ewan ko kung may nakaka-relate dito, pero pagka, for example, sa dojo, may nakikita ko yung mga nagpo-post ng, uy, nakapag-close ako ng ganitong client, ganyan. Naisip ko lagi nung time na yun, parang, ba't sila ang dali lang sa kanila para mag-close ng premium? Tapos ako, parang ino-offer ko na yung mundo, ang baba, ang baba ng binibigay, ganun. Pero I found out na, yun pala yung mali, no? Huwag mo i-offer yung mundo. Huwag mo gawin lahat. Para, Totoo. kasi, kasi pag in-offer mo yung mundo, ang mga attract mo niyan, mga low-paying clients Yung na mga talaga gustong kunin yung mundo mo. oo, oo. Tsaka yung Di mga ba? desperado na ang tingin sa'yo, dapat ikaw yung savior ng business nila. Eh, hindi naman dapat ikaw True. yung savior. Di ba? Dapat ikaw lang yung, meron ka Dapat lang sila yung isang, savior ng business nila eh. actually, Tumutulong no? ka lang. Ikaw yung katulong Eh, lang, helping hand ka. Na tinutulungan mo silang maabot yung goal nila. Isa yun sa mga na-realize ko moving forward eh. Pero yun, even when I feel like
meron pa rin kasi mga episodes na gano'n eh. Pero ngayon kasi, unlike before, na tumitigil ako, ngayon, I just keep on going. Parang kapag merong moments of self-doubt, inisip ko lang na na moment lang siya, ganun. Ano siya nakalagpas na ako sa extreme moments ko noon dati ng feeling of unworthy, not good enough. Nalagpasan ko na yung extreme. Itong mga simple moments na to, kahit na medyo mabigat pa rin siya, kaya ko na itong lagpasan kasi alam ko na nalagpasan ko na siya eh. That's when I started creating content sa TikTok. So that was around end ng ano yun eh. 1 year pa lang eh. End ng 2023 ata yung nag-start ako. And that became my parang evidence na meron akong kayang gawin. Kasi kahit na hindi ako magaling sa anything, kahit tingin ko hindi kahit na kaya kong mag ng audience, kaya kong mag-produce ng video ganyan, kahit na sobrang simple. Pero kaya ko at consistently ko siya nagagawa. So, yun yung naging proofs ko na meron akong gawin, that there's a value that I can provide to the world. At yung value na yun, pwedeng magkaroon ng impact sa ibang tao. Definitely. Hello? Hello, hello. Wait lang. Nawala ba ako? Ay, Hello. Sorry, Sensei. disconnect ako. Ayun, going back, asan ba tayo? Ayun, yung sa content lang, yung siya yung naging proof ko na Yes, yung meron sa akong TikTok. kayang gawin. Oo, meron akong kayang gawin. So, ayun, that's my backstory until now na may mga recent wins na rin. Kumbaga. Oh, Okay lang and ba yun, share yun? okay naman. Okay naman, syempre. Sige. Gusto mo ba share na yung Ayun nga, recent wins, or? Sige, go. sige. Share tayo ng iba. Kasi baka mamaya yung iba nandun sa stories eh. Pero, so yun meron ako, so 3 years na kami ng recent client ko. So long-term relationship na siya. Tapos yung previous client ko nung nasa corporate ako, nung una akong nag-reach out sa'yo, say, yun yung last employment ko, kinuha ko bilang parang marketing consultant nila. So itong client na to is one of the biggest advertising company dito sa Pilipinas. Wow. Tapos um, so yung mga billboards, ganyan, sila yung isa sa mga biggest na nun, na provider nun. Pero nagta-transition din sila into into like meron na rin silang digital ganyan. So ngayon, ang binubuo namin is yung thought leadership nila, ganyan. Tapos ah meron din akong client ngayon na sikat na influencer. So puro local yung client ko pala, puro local Puro client. local ba? Puro Akala ko local like client. halo eh. Merong mga Ayos ah. merong mga So may mga pera sa local, guys. may Kailangan pera sa local, oo. Oo. Pero kailangan yun marunong ka lang nga, maghanap. meron mga dumarating paminsan-minsan na foreign client, pero mostly talaga local yung clients ko. So ngayon, meron akong influencer na client na tinutulungan ko mag-scale yung business niya by selling digital products, no? Tapos, ayun, isa rin sa wins ko, yun nga, yung nakapag-build ng personal brand. Tapos doon nagkakaroon ng inquiries about sponsorship deals, ganyan, o minsan client deals, ganyan. Tsaka mga w- opportunities para ma-monetize yung skill na meron ako, which is ang naman yan, ang sentro ng skill na yun is yung copywriting nga, yung direct response na copywriting na natutunan ko from your mentorship tsaka sa inner circle din. So ilan lang yan sa mga recent wins, no?
Galing, galing. So hopefully na-inspire kayo so far ano kay Jerica. Kasi syempre we're very happy sa mga achievements niya so far. And like yung sinasabi ko nga previously is that ano, even sa mga students ko right now na yung copywriting, it's a very powerful skill. Pero don't stop there, 'di ba? Mm. Technically, ang ganda niya sana kung i-complement mo siya with other digital marketing skills, learn how to Yes. strategize. Kasi doon ka nagiging irreplaceable eh. When you are a problem solver, not just a Mm. writer. Pero syempre, you start becoming a copywriter para matuto ka from other people na what's working, what's not, ganun. Pero eventually, you have to evolve into someone who's irreplaceable. Parang si Jeric, di ba? So ayun. And sobrang hirap talaga pagdaanan ng ano ng imposter syndrome. Even ako personally, it's something that keeps chasing you. 'Di ba? The more wins you have, the more successes that na iniipon mo for some Mm. reason. The more na mas malakas yung bubulong sa tenga mo na hindi ka naman talaga magaling. Oo, actually. Ang labo eh, no? Ang labo talaga, hindi ka na mag-gets eh. Pero, it's nice to see yung mga tao na tutulungan, yung mga clients natin, di ba? Na nagkaka-result sila. And sila masaya mismo dun sa Mm. service natin. Sometimes, yun yung ano eh, yun yung kailangan nating marinig eh. So, ayan. Siguro mamaya may mga advice pa si Jeric about dealing with that. So, ano yung mga naging external struggles mo naman, Jeric, sa journey mo? External struggles. Ano, Ah, number one, ano eh, nung nag-start ako, siguro dito maraming makaka-relate, no? Nung nag-start akong sa corporate, pera talaga yung kulang ko. Kasi, ano eh, mababa lang sweldo ko dati eh. Parang, sabi ko nga, yung unang kong client, di ba, 13 to 15K lang. Pero para sa akin, okay na yun. Kasi halos kapantay na niya yung sweldo ko ng corporate. So, sobrang baba talaga. I was parang, for a lack of a better term, broke corporate slave talaga ako. Although, I was doing what I love. Kasi gusto ko yung training, yung nag-share ng mga insights sa isang tao, ganyan. Pero yung sweldo ko dati, nag-start lang ng 14,000 pesos. So, isa yun talaga sa external struggle ko. Kasi gusto kong magpa-mentor, pero wala akong pera. So, paano ko gagawin yun, di ba? Parang gusto kong matuto, pero wala akong ano eh. So, kailangan ko talaga siyang ipunin month by month. Kaya, batch 3 na ako. Dapat batch 2 ako sasali ng mentorship mo. Pero batch 3 na ako nakasali. Kasi pinag-ipunan ko pa siya. Like ilang buwan ko siyang pinag-ipunan. Tapos inintay ko pa ulit na magbukas yung mentorship para lang makasali ako. So talagang ano siya, parang ginapang ko talaga no. Yung isa pa, bukod sa pera, other people's opinion. Takot na takot ako diyan eh noon. Ngayon kasi medyo nasanay na tayo. Maraming basher sa TikTok eh. So medyo medyo kahit may saan swipe. actually. No? Actually, Kahit sa actually meron Reddit. ako meron akong swipe file ng mga mga bashers. Talaga, ginawa mo Oo, swipe file yun, oo, the may swipe bashers. file ako ng mga Para bashers. maganda yun Parang screenshot sila lahat eh. No? yung mga nang bash sa akin na naapektuhan ako ng sobra, ini-screenshot ko tapos tinatago ko. Kasi alam ko one day, parang yun na yung magiging immune na ako sa mga yun. So, at a certain level, parang naging immune na rin ako sa kanila. Dati kasi afraid of what people who are more successful than me would say. Pero sa totoo lang, it was a myth na meron silang sasabihin sa'yo. Kasi yung mga tao na mas successful sa'yo, sila actually mag-encourage sa'yo na di gawin mo yan, maganda yan. Pero yung mga tao na True. na walang ginagawa sa buhay nila, na No naiinggit lang sa offense. mga, oo, sila yung Pero mismo, totoo sila pa yun. mismo, sila mismo yung magdi-discourage sa'yo na, Ah, ay, ano naman yan. Halimbawa, gusto mo mag-enroll, no? Sa any course. Ang course na yun, ganyan. When in fact, hindi naman nila na-try, tas naman sila, parang wala silang work, ganyan, or sila mismo yung pabigat sa pamilya nila. Alam mo yun, na sila pa mismo yung nagdi-discourage sa mga taong gustong umangat sa buhay. When in fact, sila naman yung ayaw gumalaw. So, ayun, huwag kayong matakot sa opinion ng ibang tao. Ayan. true.
Tsaka yun, yung mga successful, wala naman silang time na ano eh. Actually. to to comment something to make people Oo, to yung take them down, 'di ba? Kasi mm, they're busy building their empire, or they're busy enjoying life kung wala na sila masyadong ginagawa sa work. Like totoo. hindi sila nagkakapake dun sa ano, mga small issues na gano'n. So ayun. Pero mahirap talaga kasi yun nga, kahit hindi mo naman goal maging ano eh, influencer, 'di ba? Iniisip mo pa rin na baka may mga, magkakaroon ka pa rin ng haters eventually na ano Oo, eh, oo, totoo. 'di ba? Yun yung weird din. Yun yung weird. Kasi hindi lahat gustong mag-succeed ka or makitang mag-succeed ka. Alam mo yun? Actually. Kasi nako-compare nila Oo. sarili din nila eh. Tapos, syempre, yung manifestation nun, sa'yo nila ilalabas na ikaw yung Mm, negative, ewan ko. 'Di ba? So, yun yung mahirap minsan. No? oo. Actually, naalala ko dyan yung ano eh. Meron na isang comment na-receive sa isang content ko na nag-viral. Tapos, ang sabi niya, totally unrelated yung comment niya dun sa content. Sabi niya, mag-ahit ka nga muna, parang mukhang ermitanyo. Kasi meron ako, may goatee ako noon. I mean, hanggang ngayon naman, pero parang ang iba yung content ko, tapos iba yung comment niya. So, meron talaga silang sasabihin sa'yo. Pero you just have to keep on going. Parang you take that and ano, you you move forward carrying that kind of pain and weight. Pero makikita mo na lang na sobrang layo na ng narating mo versus sa mga taong ano sa'yo, may mga sinasabing something else, kumbaga negative. True. Sabi nga nila hindi lahat ng feedback equal. Parang I would Mm, rather listen to qualified, yung mga feedback ng mga people na qualified to actually give mm, feedback. So for example, merong hindi nagustuhan yung sinabi mo or yung copy mo, 'di ba? Pero mas marunong siya sa'yo. I mean, you look up to mm, him, ganyan, or her. That's qualified feedback na, alam mo yun, constructive pa. mm. Compared sa people na, yun nga, hindi mo alam kung qualified or most likely hindi. 'Di ba? Parang it's just noise. It's something we should learn how to ignore siguro, no? Pero yun, Yung, sobrang hirap nga. uh, tas meron pa akong ibang mga ano eh, external factors din, like manual lead gen. Sa mga freelancers, for sure, makaka-relate sila dito. Yung parang tinatamad mag cold email, mag outreach ganyan. So, Or nakakaranas tuloy ng natatakot. ano. Natatakot Oo, din yung iba eh. natatakot, 'di Hindi ba? lang, So, oo. parang dun mo masasabi na kaya pala may feast and famine sa freelancing kasi hindi ka nagli-lead gen. Ganun talaga. No. Ngayon, ang source ko ng leads ko kasi ngayon, puro referrals na. Puro referrals. Ang problema lang, hindi siya scalable. Mahirap i-scale yung referrals. So, Mm. sobrang kailangan pa rin ng manual lead gen Yeah. or at least ng lead generation na system para magkaroon ka ng tuloy-tuloy na ano, na daloy ng kliyente, kumbaga. Oh, naalala ko nga yung sinabi mo dati eh. Kasi ano, 'di ba, parang I feel a lot of people watching this, takot sila to send out cold emails, cold outreach. Mm. Pero ang naalala ko ginagawa mo dati, pupunta ka sa mga networking events. Oo, Doon ka networking events. nagle-legit. So, Oo, hanggang next ngayon level. nagpupunta pa ako. Nagpupunta pa ako sa mga networking events. Tapos pag nagpakilala ka, wag mo sabihin yung title mo. For example, ako hindi ko sinasabi yung ano ako, digital marketing strategist. Ang sinasabi ko yung I create books for experts in 72 hours or less. So ngayon, naging interesting para sa kanila yung approach mo kasi ano in value yung binibigay mo imbes na pinapakilala mo lang kung ano yung ginagawa mo, which maraming tao na yung gumagawa. So ayun yung isang ano siguro, isang way for you to stand out sa mga networking events. Tas last na ano na external na parang challenge is yung keeping a small team kasi ano ako uh, ayoko na nagmamanage ng tao, ganyan. Kaya hindi ako Ah, nag-build ng agency ever since. Ganon. Parang kahit na, for example, kumikita ako ng
consistently ng ano, ng $4,000 kapag kinonvert mo yung peso into dollars, mga ganyan. Tapos nagwo-work lang ako 2 to 4 hours per day. Ayoko na mag-build ng agency kasi madi-disrupt yung ganun kong ano, lifestyle. So, para sa akin, nagwo-work ako to build my lifestyle. Hindi ko pinapaikot yung lifestyle ko dun sa work na ginagawa ko. So, yun yung isang external na factor na siguro nakakapigil sa growth. At the same time, I'm very much happy and satisfied or dun sa ano ko, sa kung nasan ako ngayon. Oo, definitely. Hindi man lahat ng tao pang agency eh. Actually, nakaka-stress naman talaga ang agency. Kanya-kanyang diskarte. Kasi I Mm. know a lot of people earning a lot, 'di ba? Parang ano lang sila, service provider, which is good, 'di ba? Hindi mo kailangan palaging may team na malaki. So it's Oh, only an option, branch lang siya. Like hindi mo kailangan gayahin yung mga idol mo siguro na may agency. Trip nila yun eh, 'di ba? actually. So ayun, siguro next, ano yung mga naging self-limiting beliefs mo pa? So, syempre kasama Ah, dyan yung imposter syndrome, no? Pero meron pa oo. bang iba? Yan, bukod doon sa feeling ng ano, I'm not good enough. Yan, hindi ako magaling kahit na ang problema kasi kahit sinong tao outside of you yung magsabi na di maganda yung resulta ng ginawa mo, okay yung ginawa mo. Pero pag internally, ikaw yung nagsasabi sa sarili mo na ay mas marami pang mas magaling sa akin, 'di ba? Sino ako para gawin 'yun and so on and so forth. Sobrang hirap niya. So isa 'yun sa limiting belief ko yung feeling that I was not good enough and yung the feeling of or the belief na everyone else knows better than me. Mas magaling sila sa akin, mas angat sila sa akin, mas marami silang narating, ganyan. Ah, sobrang ano siya para siyang shackles kumbaga na hindi ka mag-grow until such time na labanan mo yung ganong feeling, labanan mo yung ganong belief or at least mag-build ka ng panibagong belief na na mas empowering para sa'yo, mas helpful, ganyan. Tas isa pa na for sure maraming mga tao yung makaka-relate is yung I don't deserve to get paid X amount. Parang konti pa lang alam ko kung alam na skill. Tapos kaya hirap ako mag-charge ng 50K, 70K, 100K ganyan per project. Kasi parang feeling ko ito lang yung kaya ko gawin, napakaliit lang versus yung iba na mas magaling sa akin. So yung mga ganun, yun yung mga internal struggles na ang hirap niyang lagpasan eh. Ang hirap niyang para siyang hurdle na lagi kang masastumble hanggang hindi mo siya nile-let go. Oo, I agree. And marami dito are actually experiencing those, ganyan. So, sobrang hirap actually dealing with trying to solve self-limiting beliefs by Oo. yourself, siguro, ganon. One thing that helped me, kasi for example ako, tiyatamaan ako ng imposter syndrome every now and then, even if, like, Mm. let's say, 10 years na akong may experience in copywriting in general, ganyan, even sa marketing, di ba? So, tinatamaan ka pa rin. It doesn't go away. Yun siguro yung spoiler ko sa inyo. Like, if you are experiencing problems sa confidence nyo ngayon, hindi nawawala kahit gumaling ka eh. Oo, totoo, totoo. You just learn how to deal with it siguro, di ba? Siguro yung nag-work sa akin mismo is stopping to try to be the best, as in top no, number Mm. one, top one. 'Di ba? Kasi there will always be more people better than you. And most of the time, yung pinakamagaling, yung nasa top one spot, kung sino man yun, like, sinacrifice niya yung buong buhay niya doon para mapunta siya Mm. doon. Na, alam mo yun, ikaw, willing ka ba talaga i-sacrifice yung buhay mo na wala ka na bang ibang buhay bukod sa work mo? 'Di ba? Oo. Tsaka yun, 'di ba parang, in general, I think it's better to focus on whoever you're helping, 'di ba? Doon na lang, doon tayo mag-focus sa circle natin, kung sino yung clients natin, yung tutulungan natin, 'di ba? Oo.
You don't need to be the best in order to help them. So, yun siguro yung nakakatulong din sa akin. Actually Ikaw, nga, may baka bang yung techniques pa ba na ano yung sa akin, tama ka dun parang letting go of who you're supposed to be. Yung meron tayong mental image kasi ng sino dapat tayo For example ako, meron akong image na dapat si Jeric ano siya, laging magaling ganyan. Dapat yung mga campaigns ko laging nakakabit ng control o kaya laging alam mo yun, pag emails mataas yung conversion rate ganyan, pag sales page dapat laging mabenta. Ganyan. Pero at the same time, parang tama ka dun na di mo naman kailangan maging the best talaga. Sa totoo lang. All you have to do is parang instead of trying to beat the people around you na isipin mo na dapat ikaw yung mas magaling kaysa sa kanila, you try to be the better version of who you were yesterday. So yun, keep working on who you are, yung mindset mo, ganyan. Keep keep working on yourself, keep working on your especially yung character mo. Yun yung importante kasi dito sa freelancing world, yung importante yung relationships lalo sa mga kliyente, di ba? And relationships are formed based on who you are. At yung who you are is based on your character. So, kapag inaayos mo yung character mo, alam mo yun, hindi ka naloloko ng ibang tao, hindi ka gumagawang illegal. Alam mo yun, yung um, maayos ka makitungo sa ibang tao, ganyan. Even if hindi ka sobrang galing, may mga kliyenteng kukuha sa'yo kasi mahirap maghanap ng tao na pwede mo magpagkatiwalaan So, kung maayos yung character mo, kung honest kang tao, kung di ka nanloloko ng iba, alam mo yun, hindi ka nagnanakaw, uh, and what, hindi ka naninira ng tao. I think, meron ka laging place sa mundong to, meron ka laging value na mabibigay because of who you are, hindi yung because of what you can do. definitely, no? Kasi naalala ko nga, may nabasa akong thread before sa isang group, tapos mga ano sila, agency owners. Tapos yung tanong ng agency owner na yon, bakit sobrang hirap, English syempre, pero tatagalogin ko. Bakit sobrang hirap maghanap ng copywriter na nagmi-meet ng deadline, na hindi late Mm, mag-submit? Tapos mm. naisip ko, hindi ba standard dapat yun? So apparently hindi. Like, siguro ako, I was guilty Oh, with that. Siguro first year ko nung copywriter ako. May times na hindi ko na-hit yung deadline. Tapos pinapasa ko lang siya. Hindi mm, ko iniisip. Pero apparently, this means a lot to clients. Tapos, just being that copywriter, for example, who knows how to meet deadlines, you know, mm. can also help you stand out. Kasi apparently, marami palang hindi ganun ka-responsible pa. Yun. 'Di ba? So, ayun. So, as you grow sa freelancing, your character develops. Tama nga si Jeric. Your character should develop. And clients work with people. They don't work with, alam mo yun, like ideas of Mm. people. 'Di ba? They want to work with people who are easy to work with in general. Whether local or international clients to, I believe. Totoo, totoo. And ganun magkaroon ng long-term relationships actually with client. Kailangan marunong kang makisama, no? Parang kahit anong changes, parang ikaw yung constant na aasahan nila. Parang marami for example, ngayon, ah, parang one day, bigla na lang pumutok yung AI. Di ka mapapalitan kasi hindi naman makopya ng AI yung character mo Kumbaga, parang kaya nilang mapabilis yung work mo. Pero kung sila, hindi mo mapapalitan. And that's something na you can take to the bank. Kumbaga, parang pwede ka bayaran dahil lang kung anong klaseng ang tao. Ganun. Mapagkakatiwalaan ka kasi. True, oo. So yun, 'di ba? Clients hire people, they don't just order copy, ganyan. They don't just hire services or order the output. Like they hire Mm. people, they work with people. So yun yung kailangan din natin. Magandang lesson yan for today. So thank you, Jeric, for bringing that up then. So ano naman yung maging siguro 3 lessons that you will teach to your younger self if you had the chance. Number one, since ang isa sa mga biggest challenge ko talaga is yung yung self-esteem, no?
parang one of the things that I learned on how to build yung self-esteem mo. Kasi this is more than self-confidence eh. Yung confidence kasi, pwede mo yung pekein eh. Pero yung self-esteem kasi is what you perceive about yourself eh. So, para makatulong sa pag-build nun, you start auditing your wins. Kung tingnan mo yung mga wins mo objectively, ano ba yung mga, sa buong buhay ko, ano ba yung mga magagandang nagawa ko? Ganyan. Tapos, i-audit mo. Talagang isulat mo, isa-isa, ano yung mga mabubuti mong nagawa. Halimbawa, imbes na, it doesn't matter kung maliit o malaki. Basta audit your wins. Kasi, for example, we always compare kasi yung highlights ng ibang tao, like yung mga magagandang nagagawa nila sa buhay nila or result nila. Tapos ang nakikita lang natin is yung backstage ng buhay natin eh, 'di ba? Like alam natin yung sarili nating failures, alam natin yung sarili nating negative thoughts, alam mo yun, mga experiences na napagdaanan nating negative. So lahat 'yan alam natin. But at the same time, lahat 'yun, it blinds us to what we can do or yung mga wins natin, yung value na pwede natin gawin. So, isa sa mga natutunan ko is every night, bago ka matulog, you write down 3 wins, 3 wins na nagawa mo ngayong araw. Tapos tsaka ka matulog. Parang gano'n. So, the last thing that's on your mind ay yung mga wins na nagawa mo, yung mga magandang nagawa mo today. Tapos tomorrow, ganun ulit. Until such time na mabibuild mo yung habit na tignan yung sarili mo at hanapan yung sarili mo ng something positive about you, no? And kasama din diyan dun sa auditing your wins, yung kapag nag-set ka ng goal. Kasi tayo minsan pag nag-set tayo ng goal, eto na 'yon. Halimbawa, gusto kong mag-launch ng gusto kong maging freelancer tapos kumita ako ng 100K per month, no? Inisip mo na na pag hindi mo naabot yung 100K per month, failure ka na sa goal na 'yon. But you have to consider na mag-set ka ng ng min-max. Ano yung min-max, no? Yung minimum goal tsaka maximum goal. Halimbawa, maximum goal mo yung 100K pero okay ka na, mabubuhay ka na sa 60K for example, no? So yun yung minimum mo, tapos yung maximum mo is yung 100K. So pag naabot mo yung 60K, masaya ka na. Kasi na-achieve mo na yung goal mo eh. 'Di ba? Na-achieve mo yung goal mo. At the same time, it boosts your self-esteem. Yung paniniwala mo sa sarili mo na kaya mong habutin yung minimum goal mo. Ngayon, kung gusto mo lang lagpasan yung minimum, okay lang din. Pero yung na-hit mo na yung goal mo, yung paniniwala na yun, it starts to build in you. And yun yung kailangan kasi. If you wanna be confident, if you wanna know that you're good, you have to build proof on why you're good. Parang dapat meron ka ring pruweba na na kaya mong gawin yung sinasabi mong kaya mong gawin. That's why natutunan ko na hingin yung resulta ng copy ko, whether pangit o maganda. Kasi doon mo lang malalaman kung nagwo-work ba yung mo eh. Early kasi in my copywriting journey, sinasang ng client ko na, uy, nag-work ka nito, pero wala silang figures na binibigay. Pero nung sinimulan ko ng makuha, nakita ko na yung land pages ko, for example, nagko-convert siya ng 50% or more, which is, malaki, mataas, di ba? Parang, depende sa industry syempre, pero yung iba, nagko-convert lang sila based sa mga benchmarks, nasa 20 to 30% lang. Tapos ako naabot ko 50%, 60, 70% yung conversion ko ng opt-in rate ko. And it served as a proof na kaya ko gawin yung landing pages. Marunong akong sumulat ng landing pages. Ganun din sa emails, just waiting, for example, nagko-convert ng 4%, 5%, ganyan. So, hingin nyo yung data galing sa client nyo. And at the same time, kung wala kang ganong data, mag-build ka ng sarili mong proof. Ganun. Gumawa ka ng sarili mong mga activities para mapatunayan na kaya mong gawin. So, halimbawa, hindi ka pa nagkakaroon ng kliyente, first time mo maging copywriter, wala ka pang napapatunayan or wala pang nagtitiwala sa yung any client, no? Maghanap ka ng random items tas gumawa ka ng doon, gumawa ka ng Facebook ad, gumawa ka ng sales page about it. Alam mo yun, gumawa ka ng email about it and so on. Sulatan mo ng copy yun. Tapos gawin mo siya over and over again hanggang ma-practice mo yung skill. Because that would build yung proof nung na magaling ka at marunong kang gumawa nung sinabi mong kaya mong gawin.
Yun yung una, yung audit your wins. Pangalawa, ano, um, stack your skills. So, paulit-ulit tong sinabi ni Sensei kanina eh. Yung maganda kung marunong ka ng copywriting, pero kung makakapagdagdag ka pa ng something else above, ano, on top of it, mas magiging ano ka, mas magiging valuable ka sa marketplace, mas magiging valuable ka dun sa ano mo, sa client. So for example, ako, ang mga binild ko na skills bukod sa copy, direct response copy, marunong ako gumawa ng offers. Di ba? Marunong ako mag-Facebook ads, marunong ako mag-Google ads, marunong ako mag-funnel, strategy, emails, social media, and so on. So even though hindi ako sobrang galing doon, pero pag pinagpatong-patong ko siya, parang ako yung kung may choices na pipiliin yung client, ver, halimbawa, ano, si copywriter A, marunong sa copywriting, pero yun lang yung alam niya. Copywriting B, marunong sa copy, marunong sa emails, marunong din sa offer. So, marunong din siyang tumingin kung mag-work ba yung offer na yun o hindi. Tingin mo, sino mas kukunin? Siyempre, yung merong added value, di ba? So, ayun, become a triple threat by stacking your skills. Hindi naman siya mahirap gawin eh, kasi number one, sobrang konti ng mga taong hungry na matuto. Parang pag natuto na sila ng one skill, okay na sila dun. Pero if you become hungry to learn more, to improve yourself, to stack your skills, mas magiging valuable ka to the marketplace. And syempre, number three is to design a system around what you do. Kasi kaya ako nakapag-work ng 2 to 4 hours a day lang. And yung work na yun, ano lang yan purely writing. Ganun. Kasi yung ibang ginagawa ko, play na yan sa akin. For example, content creation ko, play yun kasi masaya akong ginagawa yun eh. Or yung ganito, yung, pupunta sa mga podcast ganyan or nag interview ng ibang tao. Lahat yun play. Yung work ko is yung writing campaigns ganyan. I do that for 2 to 4 hours lang per day. Kasi meron akong system that allows me to do that. Meron akong process. Alam ko kung parang ano lang siya, parang puzzle pieces na binubuo mo siya. Ganon. It's because I have a process na alam ko na nagwo-work na kapag nagawa ko tong mga to, may kalalabasan na okay yung copy. Ganon. So you have to build a system around your dream lifestyle, ano yung ginagawa mo. Kasi kung wala ka niyan, ikaw yung kakainin nung tinatrabaho mo. Parang wala ka ng oras sa pamilya mo. Yun nga, ikaw, malaki nga kita mo, pero 2 oras lang tulog mo. So, anong nun? Ubusin mo lang din yun sa, sa pagpapagamot sa sarili mo. Alam mo yun? So, ayun, audit your wins, stack your skills, tsaka design your system around what you do. Yeah, sobrang sobrang ganda ng lessons na yun actually, parang parang yan yung mga hacks siguro to succeed din eh. Sa totoo Oo. lang eh. Audit your wins. Gusto ko yung min-max principle. Kasi usually pag iisip tayo ng goal, one big goal lang eh. No? Maganda nga Mm, yan. Di ko nga naisip yan eh. Na like have a minimum goal and a maximum goal. So I think it makes it more realistic then. yes. And also, well, madalas naman if you set goals, like hindi mo naman talaga siya nami-meet if you set it right, 'di ba? Dapat Mm, ganoon naman talaga ang goal. So with the minimum goal, at least 'di ba, parang may milestone ka na hit. So I like that actually. Maganda siya i-apply. So apply niyo yun, guys. Yung stack your skills as well. So ano mo yun? Kung takot ka na ma-replace sa AI, oo. become irreplaceable. AI can strategize. AI doesn't know, doesn't understand digital marketing and, Mm, how to convert human beings into customers, ganon. So copywriting is one big part of the puzzle. Pero, of course, sinasabi namin na, for example, marunong kami mag-ads, ganon, mag-funnel strategy, mag-offer, ganon. Siguro we're not saying na i-offer to lahat. Ganon. mm. More like once you have knowledge on different parts ng for example, digital marketing, it will be easier for you to spot kung saan ba nagkukulang si client. Yes. Saan yung Kasi butas, no? saan yung butas, 'di ba? Kasi it's not always the copy. Kasi kung copywriting alam mo, you will blame the copy, your copy palagi. Pero what if yung butas
nasa labas siya. 'Di ba? Hindi mo siya Mm. matutulungan kung wala sa Oo. copy yung problem in the first O place, 'di mamaya yung ba? offer pala yung pangit, di ba? Hindi pala converting yung Oh, offer mo. Tapos sinulatan mo ang copy kahit na anong ganda ng copy mo. kahit Kung sino walang magsulat bibili. niyan. Oo. So, the best copywriters know how to create a good offer. Yun yung isa sa pinaka-requirements as well. And of course, sometimes wala yung problem sa offer, wala yung problem sa copy. Sometimes nasa marketing or sa audience mismo. Baka Mm. mamaya maraming mga tawag dito, mga butas na hindi nakikita na ng buong team actually. So that's quite common as well. Tapos syempre, design systems around what you do. So majority siguro sa atin naboboringan sa systems kasi gusto natin creative work lang eh, 'di ba? Oo. Pero mapapadali yung buhay niyo dun eh. As someone who has ADHD, akala ng most ng people na na alam mo yun, parang very systematic and organized ko na person. May nakakuha akong ganong feedback eh, pero hindi ako Talaga? ganon. Kaya lang ako kaya lang nagmumukhang systematic at organized because kailangan ko nga siya gawin para mag-work yung business sa Mm. ADHD ko or else chaos siya. Pag chaos Mm. environment mo, tas chaos pa yung utak mo, walang mangyayari. Kaya it's a requirement, no, for someone who has ADHD. So malakas ang system. So when you put that all together, 'di ba? Parang lahat ng tinuro action ni Jeric, malayo mararating nyo. Mm. So ayun. So Siguro hopefully last marami na. kayong tutunan. Sige, go. Last na. Gusto namin 'yan. Pagka nag-start ka rin kumita, wag mo ubusin yung kinikita mo. Kasi marami ako sa totoo lang marami ako na-meet na freelancer na ang lakas kumita, pero ang lakas din gumastos. Wala silang naiipon, kumbaga. So, kapag nag-start na kayo kumita, parang you have to also learn how to manage your finances. Ganun. Na-insert ko lang kasi, yan yung recent ko na mga kinokontent sa TikTok. So, baka lang makatulong. Oh, kaya i-follow niyo si Jeric sa TikTok, guys. Nandito sa video na to eh. Anong username mo? Hey Jeric ba? At, Hey, I'm Jeric. Hey, I'm Jeric. Ayan. Pero nandito Ah, siya sa video. Pwede na siya i-click. Tapos, yun. Sobrang important niyan, no? Kasi syempre, tawag dito, um, if you're ito narinig ko to kay J3 eh. Parang nag-stick siya sa akin. mm. Nung in-interview mo siya, Oo, oo. sabi dun sa interview, if you're wasting your money, you're wasting your time. Actually. Tapos, yun, nag-stick siya sa akin ever since na, nga, no? 'Di ba? So, you also have to learn, how to manage your finances Oo. as Tsaka sa a, akin, nakatulong freelancer. yon yung finances ko na yun. Kasi doon ako nakapag-invest sa mga negosyo. Parang ngayon, meron akong investment. For example, yung real estate na development company na start namin this year. Nakapag-buy-in ako doon kasi may pera ako pang buy-in. Plus, syempre other offers, kumbaga. Pero, ano, ang parang ang crux nun is meron akong pambili, pang buy-in doon sa co-ownership nun. So, imagine kung malakas ako kumita pero wala akong pera, di ba? Parang sayang naman yung opportunity when it came na hindi ako maging co-owner nun. Tapos, ano, parang sayang lang mga pinaghirapan ko noon na wala akong proof ng anything na kumita ako ng ganun kalaki dati. True, I agree. So, ayun, it's something we all have to learn. I mean, hindi siya madali. Mas madali siyang sabihin kesa True. i-practice. Pero, Totoo. slowly but surely, 'di ba? Ma-adapt natin yung, from habits, nagiging na siya, discipline, no? Oo. So, ayun. Hopefully, ang dami niyo natutunan dito sa Kaizen episode with Jeric. Certainly, ako din. Marami akong tutunan. Maraming na-clarify din dito. So, pwede ba tayo mag-thank you kay Jeric sa comment section for sharing his story, sharing his knowledge and wisdom. Tapos, ito, ko-comment ko siya sa, sa video natin, sa live. So, pwede niyo i-follow si Jeric sa TikTok, sa Threads. Ayan, kinoment natin siya. Ay, itong sa live.
So yun, thank you, Jerica, again for being our Kaizen guest tonight. Yes, yes, you're welcome. Nako, grabe, great And privilege to para sa akin. great privilege din na na-guest ka namin dito. Sige, thank you everyone. Bye-bye. Good night. Bye everyone. Bye-bye.